ay sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang araw po o hapon sa ating lahat. Andito po tayo sa pakikibahagi ng tinatawag ng salita ng Diyos. Meron po tayong sitas ngayon. Ang una, ayon sa Ebanghelyo ni Apostol Juan, sa Kapitulo 6, versikulo 60 hanggang 61. Ganito po ang nakasulat. Marami nga sa kanyang mga alagad, kanilang marinig ito ay nangagsabi, matigas ang pananalitang ito. Sino ang makarinig noon? Ngayon po, kung titingnan po natin yung sitas na ito, bakit po parang mabigat sa pag-unawa ng mga alagad yung mga sinabi ng ating dakilang Panginoon? Bakit ano ba yung sinabi niya? Sabi niya, ako ang tinapay ng kabuhayan. Ako ang tinapay na buhay, bugang galing sa langit. Kung sino man ang kumain ng tinapay na ito, siya'y mabubuhay magpakailanman. Ngayon po, kung titingnan po natin, kung letra por letra na ating babasahin, siyempre, ang ating dakilang Panginoon ay bumaba dito sa ibabaw ng lupa sa kalagayang tao. Sa makatuwid, nagkatawang tao. Kaya sabi niya, ang kumain ng aking laman. Ngayon, kung tatanungin po natin ang ating sarili, marahil, kapag rekta na ganun ang pagkakasalita ng ating dakilang Panginoon, mahirap po talagang unawain. Dahil sino ba naman ang kakain ng laman ng tao? Pero kung aralin po natin yung mga pananalita ng ating dakilang Panginoon na inilalagay niya ang kanyang katawan o laman na pinakapagkain natin, ito po ay ginagawa natin bilang paggunita sa Kanya. Ibig sabihin, in advance, sinabi niya na. Pero dahil nga, mahirap unawain. Pero, pagkatapos ang ating dakilang Panginoon, daranasin niya na ang kanyang sakripisyo na kinakailangan niyang danasin. Maghihirap siya para ipako sa krus. Hindi pa rin naunawaan ng mga alagad. Dahil, ang akala nga nila, nung nawala si Judas Iscariote, ang akala nila, inutusan lang ng ating dakilang Panginoon dahil siya ang may tanga ng supot. Lahat ng mga nakukolekta na kay Judas Iscariote. Kaya po, dito sa sitas na ito, kung papaanong pumasok na si Satanas kay Judas Iscariote, parang baliwala lang sa tao yung ginagawa ng ating dakilang Panginoon. Na itinaas niya ang tinapay, ito ang aking laman, kainin ninyo, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa atin. At ito naman ang aking dugo ng tipan na inyong iinumin bilang pag-alaala sa atin. Noong oras na sinabi ng ating dakilang Panginoon na siya ang tinapay na bumababang galing sa langit, mahirap po talaga unawain yun. Pero nung mamatay po ang ating dakilang Panginoon, naunawaan na po ng mga alagad. Kahit tayo man, mauunawaan din natin. Bakit po? Ano po ba ang kaugnayan natin doon sa laman ng ating dakilang Panginoon at sa dugo? Sabi dito, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, requirement pala ang tumanggap ng komunyon na magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ibig palang sabihin, ang tumanggi
Sa laman at dugo ng ating dakilang Panginoon, walang buhay na walang hanggan. Kaya ito, sa pangyayari ito, nahirapan kong unawain ang mga alagad dahil hindi pa bumababa ang Espiritu Santo sa kanila. Parehas natin na sa kalagayan pang tao, pero mas mapalad tayo dahil tayo ay pinangungunahan na ng Espiritu Santo. Hindi katulad ng mga alagad ng ating dakilang Panginoon. Tao sa tao lang ang usapan. Maliban lang sa ating dakilang Panginoon na siya lang ang may karunungan. Pero yung kanyang mga alagad na nakapaligid sa kanya, hindi siya maunawaan. Kahit ang kanyang mga sinasabi, hindi nila maunawaan. Totoo, pinakikinggan nila, pero hindi nila maabot kung ano yung pinakaminsahe ng ating dakilang Panginoon. Gumamit siya ng mga talinhaga para linuhin yung mga marurunong sa sanlibutan ito. Pero doon sa mga wala kahit man lang makapag-aral ay hindi man lamang umabot sa mataas na level, sila po yung mga mapalad sapagkat Espiritu Santo po ang nangunguna sa kanila para maunawaan nila yung mga talinhaga. Pero dito sa sitas na ito, hindi po sila magkaintindihan. Kaya sinasabi, matigas ang pananalitang ito. Ngayon, ano ang sabi ng ating dakilang Panginoon? Datapot pagkaalam ni Jesus sa kanyang sarili na nagbutungan ang kanyang mga alagad tungkol dito, sa kanila sinabi, ito bagay nakapagpapatisod sa inyo? Ibig pong palang sabihin, kahit yung mga alagad ng ating dakilang Panginoon, muntik-muntik ka na rin matisod. Dahil lamang sa mga matitigas na pananalita na nahirap unawain. Kahit sa ngayon nga, nangyayari din yan sa atin. Na mayroong mga bagay, lalong-lalo na yung Ebanghelyo, kapag hindi katanggap-tanggap sa atin, lalong-lalo na sa pandinig natin, tinatamaan tayo. Matigas yun. Parang gusto natin lumayo, ayaw natin makinig ng Ebanghelyo. Kaya po, kung pag-aaralan natin ito, una na ipinaunawa ng ating dakilang Panginoon ang kahalagahan ng kanyang laman at dugo. Ngayon, kung i-apply natin sa buhay natin ngayon, ang laman at dugo ng ating dakilang Panginoon ay isang bahagi ng pagkikilala natin sa Kanya na siya'y nabuhay at nagkatawang tao. Hindi ba nasabi rin ni Apostol Juan, ang sino man nagpapahayag na si Jesucristo ay naparitong nasa laman ay nasa Diyos. Subalit ang nagpapahayag o kahit Espiritu man ang nagpapahayag na si Kristo ay hindi naparitong nasa laman ay Antikristo. Kaya kung titingnan po natin yung kasaysayan ng ating dakilang Panginoon, yung kanyang laman, inihawig niya doon sa tinapay na kanyang binasbasan nung ibinabahagi na sa kanyang mga alagad. Parang baliwala lang sa kanila, alam lang nila, kumakain sila, may alak pa, hanggang doon lang. Pero hindi po nila napag-unawa na yun na pala yung huling hapunan na inihanda ng ating dakilang Panginoon. Sa atin naman, na pinangunahan na ng Espiritu Santo, ang tinapay na yaon sa makatuwid bagay, yung katawan, ulaman at dugo ng ating dakilang Panginoon. Kapag yan po ay tinatanggap natin, inihahayag natin sa ating sarili na siya'y naparitong nasa laman. Dahil paano naman natin masasabi na ihahayag siyang nasa laman, samantalang hindi naman natin siya nakita? Hindi man lamang natin siya nahawakan. Kundi, yung mensahe na iniwan niya, yung pag-alaala sa kanya, ikinukunik niya ngayon yung kanyang laman at dugo doon sa tinapay at sa alak na humahalin tulad naman sa kanyang dugo.
Yan po ang mensahe ng komunyon. Kaya po tayo tumatanggap ng komunyon, sinusubuan tayo, pwedeng tinapay na walang libadura o kahit ano, basta ang mahalaga, ipukulit natin ang ating sarili doon kahit ano pa yung tinapay na yaon. Yun po yung importante sa atin. Dahil lahat po tayo ay gustong magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayon, kung yun ang requirements para magkaroon ng buhay na walang hanggan, kawawa yung mga hindi tumatanggap ng komunyon. Yan ang nangyayari ng ibig sabihin, kaparusahan yung para sa kanila. Kaya ano pang sabi ng ating dakilang Panginoon? Ano nga kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa kinaroroonan niya ng una? Paano kung ipakita na sa kanila? Dahil dito, nagpapahayag ng ating dakilang Panginoon, hindi pa siya umaakyat sa langit. Nasa baba pa siya. Dahil hindi niya pa nagagawa yung ministeryo niya. Paano kung makita nila yung umaakyat sa langit ang ating dakilang Panginoon? Marahil mauunawaan nila lahat ng mga sinabi ng ating dakilang Panginoon ay mahalaga sa bawat isa sa atin. Dahil nga, hindi naman nakapag-aral ang kanyang mga alagad at hindi pa bumababa ang Espiritu Santo, parang baliwala lang sa kanila yung mga sinasabi niya. Pero, nung umakyat ang ating dakilang Panginoon at sila'y bumaba sa kanilang Espiritu Santo mula sa isang tanglaw na mabahagi sa 12, na sila ay tumanggap, doon na nila napag-unawa ang lahat ng sinabi ng ating dakilang Panginoon. Sabi po dito, ang Espiritu nga ang bumubuhay. Sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. Kaya po, nung panahon na yun, hindi nila ngayon makuha kung anong mensahe nun, anong ibig sabihin. Pero sinabi niya, ang espiritu ang bumubuhay. Nung dagdag sila ng Espiritu Santo, nabuksan ang kanilang mga kaisipan, nabuhay sila sa harapan ng Diyos. Dahil lahat ng mga hindi nila naunawaan nung panahon na hindi pa nila tinatanggap ang Espiritu Santo, matigas yun para sa kanila. Kaya nabuhayan sila ng loob dahil sa tulong ng Espiritu Santo. Sabi nga, sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Totoo po. Dahil ito may hangganan itong laman natin. Na kapag ito ay nagkaroon ng karamdaman, ng kahinaan, namatay, dahil galing ito sa alabok, pabalik sa alabok. Ano yung mahalaga? Yung kaluluwa natin. At espiritu na siyang haharap sa ating dakilang Panginoon sa kanyang pagbabalik. Kaya po, dahil ang kanyang mga alagad na bumuhay sa kalagayang tao, ang mga sinasalita niya naman ay pawang espiritual, hindi po talaga magkakaugnay yun. Dahil mabigat po para sa kanila na pakinggan ang salitang espiritual samantalang sila'y nabubuhay sa laman. Datapot may ilan sa inyong hindi nagsisisampalataya sapagkat alastas na ni Jesus buhat pa nung una kung sino-sino ang hindi nagsisisampalataya at kung sino ang sa kanya'y magkakalulot. Kung pag-aaralan po natin, pati pala ng ating dakilang Panginoon yung mga tapat sa Kanya at yung magkakalulot sa Kanya, pati yung sumasampalataya at hindi sumasampalataya. Bakit hinayaan ng ating dakilang Panginoon na maging kasama niya pa, na ginawa niya pang alagad ang magkakaluro sa Kanya? Siyempre, saan siya bumase? Ganon din sa kalagayan ng Ama. Bakit pumapayag ang Ama na mayroon siyang kakumpetensya? Hindi ba gamit tinuturo niya pawang kabutihan, kaalaman, karunungan? Naroon naman yung kalaban niya si Satanas. Bakit pinayagan ng Panginoong Diyos na ating Ama si Satanas? Para maganda ang laban, may kompetisyon.
Dahil ang tao, nilikha niya ayon sa larawan ng Diyos na may kalayaang pumili ng kanyang tatahaping landas. Kaya kung pinabayaan niya lang si Satanas, nandiyan, ibinuturo niya yung mabubuting bagay, si Satanas naman, taga-upos, lumalaban sa katwiran. Yan naman ang pinakatungkulin niya. Tayong tao, alin baga ang pinakamahalaga sa buhay natin? Yung turo ng Diyos na Ama na mga gawang mabuti o yung mga masasama na tinuturo naman ng kanyang kalaban? Pero dahil nga, tayo po, nasa kalagayang tao, mahina, marupok, minsan po nagiging 50-50. Kapag nasa simbahan, nasa Diyos. Kapag nasa bahay na, lalong-lalong na napapaligiran ng mga kamag-anakan, kahit anak, magulang o naririyan sa loob ng bahay, hindi na nakukontrol ang sarili, lumalabas na, balik na naman sa kasamaan. Yan po ang kalagayan ng tao. Kaya nalilinisan lang kapag pumupunta ng templo, nakarinig ng Ebanghelyo, napapatawad na uli ang kanyang kasalanan. Kaya kinakailangan pala natin magsimba. Dahil sa bahay, hindi natin kontrolado ang sarili natin. Pero dito sa loob ng templo, pinangungunahan tayo ng Espiritu Santo para ayusin ang ating mga sarili. Kaya po, kahit ang ating dakilang Panginoon, parehas din ang kanyang ginawa sa Ama. Hinayaan niya rin na pumili siya ng kanyang mga alagad na magkakalulong sa kanya. Kung sino pa yung magkakalulong sa kanya, siya pa yung may hawak-hawak ng supot. Pinagkakatiwalaan ng pananalapi si Judas Iscariote. Bakit ganun po? Dahil po, kung wala si Judas Iscariote, walang tutupad sa kalagayan na yun na siyang magkakalulot dahil ang mga Hudyo po noon magkakamukha lang. Hindi nila makikilala ang ating dakilang Panginoong Hesukristo. Maliban lang, yung kasakasama mismo ng ating dakilang Panginoong Hesukristo ang magkalulo o kaya mag-traidor para isuflong doon sa mga matatanda ng bayan para makilala nila si Jesus. Kasi kung titingnan po natin, yung mga Parisiyo, yung mga matatanda ng bayan, hindi nila kilala si Jesus. Maliban lang kung nagsasalita na. Pero ano ang usapan ni Judas Iscariote at yung mga kawal? Ang sino man hagkan ko siya na yun. Kaya nakilala nila ang ating dakilang Panginoon. Dahil sigurista po ang mga Hudyo. Hindi sila basta-basta nanguhuli hanggat hindi nila nabiverify kung sino yung dapat nilang hulihin. Kaya ganun po, kung ano ang naging pamantayan ng Ama, hinahayaan niya ang kalaban, ganun din ang ating dakilang Panginoon. Hinahayaan niya rin na mayroong mga nakapaligid sa Kanya na siyang magpapahamak sa Kanya. Ibig sabihin, dito pala sa atin, sa loob ng iglesia, may mga tapat, mayroon ding traidor. Kaya po, sabi nga, dito nakikilala ninyo ang nasa Diyos. Dahil kung ano yung nilakaran ng ating dakilang Panginoon na pinayagan niya ang makakanuno sa kanya kasakasama niya, sa loob ng iglesia meron din nun. Dahil lumalakad tayo sa likuran ng ating dakilang Panginoon. Siya yung ehemplo natin. Siya yung ginagawa nating halimbawa. Siyempre kung ano yung nangyari sa kanya, mangyayari din sa atin. Kaya kung pag-aaralan natin ang sitas na ito, kung titingnan natin, may ilan sa inyo hindi nagsisiyang talastas na Jesus buhat pa ng una. Ibig sabihin pala, bago niya pa tinawag yung kanyang mga alagad, o ginawag 12 alagad, alam niya na ang magiging papel ng bawat isa. Halimbawa, ano ba ang papel ni Pedro? Ang papel ni Pedro, kalagayan ng isang taong mahina ang loob. Dahil magaling lang magsalita, pero pagdating sa pagsunod, hindi naman ginagawa. Sabi nga niya, hanggang kamatayan, Panginoon, hindi kita iiwan. Alalahanin mo, Pedro, bago tumilaok ang manok ng makalawat, makatlong ulit mo akong itatapwa. Magaling lang siya magsalita. May
May pangako pa siya na hindi niya iiwan. Pero pinagsabihan siya ng Panginoon. Bago tumilaok ng ikalawa, yung manok, itatatwa na. Totoo nangyari po. Siya ay humahalin tulad sa mga tao na magagaling lang magsalita pero wala naman sa gawa. Pero mas kapalad si Simon Pedro dahil nung tumilaok yung manok, nagsisi siya. Samantalang si Judas Iscariote, ang ginawa niya, nagbigtik siya. Inihati siya yung 30 pirasong pilak doon sa mga matatanda ng bayan. Pagkatapos, nagbigtik siya. Hindi siya humingi ng tawad. At sinabi niya, dahil dito, sinabi ko sa inyo na walang taong makalalapit sa akin maliban na ipagkaloob sa kanya ng Ama. Kaya kung titingnan po natin, ang dala-dala ng ating dakilang Panginoon, salita ng Diyos. Hindi naman lahat makakalapit sa ating dakilang Panginoon dahil kung maririnig ang salita ng Diyos na lumalabas sa bibig ng ating dakilang Panginoon, wala po talagang makakalapit kundi lalayo dahil masasapol sila ng aral na ibinabahagi ng ating dakilang Panginoon. Bang-iba, kung loobin ng Ama, nabuksan ang kaisipan, tanggapin sa kanyang sarili at siya'y magsisi at magbalik loob sa Diyos, yun na po yung para na gumawa na yung Ama para makalapit sa ating dakilang Panginoon. Dahil po, wala nang matuwid, wala kahit isa. Kaya ang Ebanghelyo, mahirap po tanggapin. Pero sa oras ay pagkaloob ng Ama, na dagukan ang dibdib, magsisi ng kanyang mga kasalanan, ito na yung pagkakataon na makakapinitrate na sa loob ng ating puso ang salita ng Diyos para makasumpong tayo ng pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Kaya kalooban po yan ng Ama. Dahil dito ay marami sa kanyang mga alagad ang nagsitalikod at hindi na nagsisama sa Kanya. Kaya na-experience din pala ng ating dakilang Panginoon. Ang pinili niya 12. Pero kung sinabi niya yung mga pananalitang ito na siya yung tinapay na bumababang galing sa langit, ang nangyari po, nabawasan yung kanyang mga alagad. Kaya po pala, minsan sa atin, kapag tayo nagkakatipon-tipon, minsan kulang tayo sa bilang. Dahil pala, mayroon ding natitison sa mga pananalitang ang ating dakilang Panginoon mismo ang nagsalita. Kahit ibahagi man natin sa pulpito, ipahayag natin ang komunyon mahalaga sa bawat isa, hindi pa rin matanggap. Dahil na sila po yung mga hindi nagsisunod sa ating dakilang Panginoon. Sinabi nga ni Jesus sa 12, ibig ba galing yung magsialis din naman? Hinamon niya ngayon yung 12 alagad. Dahil yung mga nakasunod sa ating dakilang Panginoon, lahat ng yun, ang inaasahan lang kasi nila kung ano yung pakikinabangin na galing sa ating dakilang Panginoon. Na kumakain sila, nabubusog sila, ganun lang ang mga ginagawa nila. Ngayon, yung mga tapat sa ating dakilang Panginoon yung 12 alagad, eh hinamon nyo ngayon. Iiwan nyo rin ba ako? Ano ang sakot? Sinagot siya ni Simon Pedro, Panginoon, kanino kami magsisipa roon? Ikaw ang may salita ng buhay na walang hanggan. No choice na si Simon Pedro. Dahil nasumpungan niya na mahalaga pala yung sinasabi ng ating dakilang Panginoon dahil napag-unawa na ni Simon Pedro yung buhay na walang hanggan. Naalam lang natin, katulad ngayon, na ang buhay ng tao, kapag dumarating na sa kanyang kapanahunan, mamamatay, pagkatapos nun, wala nang kasunod. Pero po, may extension pa. Bubuhayin muli ang tao ayon sa kalooban ng Ama at magkakaroon na tayo ng tinatawag na buhay na walang hanggan. Kaya dapat ayusin natin yung ating mga ginagawa. Ayusin natin yung ating buhay. Para pagkatapos na tayo mamatay dito sa ibabaw ng sanglibutan, ang kasunod ng buhay na walang hanggan. Kaya kinakailangan natin ituwid ang ating mga tinatahak na landas. Hanapin natin yung halimbawang nilakaran ng ating dakilang Panginoon na siya'y nagtagumpay
nagkamit siya ng buhay na walang hanggan, dapat doon din ang punteriyahin natin. At kami nagsisisampalataya at nakikilala namin na ikaw ang banal ng Diyos. Ngayon, nung hinamunan ng ating dakilang Panginoon yung mga alagad niya, wala na silang mapupuntahan, kundi dahil sa sinabi na ikaw ang may buhay na walang hanggan, doon na nila nasabi na ikaw ang banal ng Diyos. Kaya saan pa sila pupunta? Walang iba, doon sinubok ng ating dakilang Panginoon ang kanyang mga alagad kung papaano nga sila'y naging tapat sa ating dakilang Panginoon. Kaya po tayo, pagka minsan, hindi dapat sa bibig lamang nanggagaling ang oo. Nasusunod ako, kundi dapat ipinapakita natin sa pamamagitan ng ating mga gawa. Ito po yung pagbabasihan ng Diyos sa atin kung tayo may katapatan sa Kanya. Ibinigay niya ang kanyang mga aral, meron pa tayong katulong sa ating sarili, ang Espiritu Santo. Ano pa ang hahanapin natin? Walang iba, ang magtagumpay tayo bilang namubuhay na tao sa ibabaw ng sanlibutan, maabot natin yung itinakda ng Diyos na inihanda niya sa mga nagsisisunod sa Kanya, na mga tapat sa Kanya. Walang iba, ang buhay na walang hanggan. Siguro hanggang dito na lang pakikibahagi natin sa oras na ito. Salamat po sa Diyos at pagpalain tayo anuman ang ating mga kahilingan, karaingan. Idulog po natin yan lahat sa Diyos, isurrender natin ang ating mga sarili. Naway, tanggapin natin ang pagkalinga ng Espiritu Santo upang siyang sa ating puso, pagalingin tayo sa ating mga karamdaman at hindi na tayo makabalik na muli sa karamdaman. Magandang hapon po muli sa ating lahat at isang mapagpalang araw sa bawat isa.